Hello, good morning, welcome to my vlog. This is Andy Rabino TV Tech. Meron naman tayong gagawin isang video ng TV na walang power. Ito ay China TV board at ito ay Universal TV din. Ang kanyang problem ay walang secondary output, walang power. Kaya ko lang ibabahagi ito kasi madami naman tayong mga video na ginagawa na ganito, pero ito ay kakaiba kaya ko ibabahagi. Pag nakakita tayo ng mga kakaiba, maka-encounter tayo ng mga yung pambihira lang ng mga true ball, yan po yung ating ibinabahagi. Okay? Pero kung magre-request naman kayo kung ano yung ating ano yung gusto nyo na patungkol lang sa pag-repair, basta yung tungkol lang sa pag-repair, tungkol lang po sa aking binablog, ay baka magawa natin ng video. Pero dito ay muna para sa akin lang po ay ibabahagi ko itong aking experience. Ito po ay hindi ko na tinisting kasi sabi ng may-ari may lumalagatik, may ganun-ganun. So nung plug-in natin ay wala naman. Kaya binuksan na natin, tinignan, hindi ko na ipinakita. Akala ko simpleng trouble lang, pero ito ay makabigay po ng konting idea sa inyo po. Ito yung gagawin natin. Alright. Bago natin pagpatuloy, shoutout pala sa lahat po ng sumusuporta sa atin, lahat po nanonood at walang sawang nagko-comment dyan at pumupuri sa ating mga ginagawa. Yung ating T-probe na negative, ilagay na natin sa kanyang ground or pwede naman dito sa spring. Gaya nito, dito natin ilagay, diba? At check natin kung full contact tayo, ilagay natin sa X1. Yan, okay, yan po ay 9 dahil po ay merong corrosion. So dito natin ilalagay sa dito, itusok lang natin dyan, ayan, diba? At ayan, okay, para makuha natin ang full contact. So dito, ang problem ay walang output dito sa secondary. So tinanggal na natin yung B+, nag-visual inspection na tayo. Meron ako ditong capacitor na I think 1000 microfarad ito. Namulubo siya pero hindi pa ito makaka-apekto. Mababa lang po yung kanyang voltahe na ilalabas dahil na-check natin sa ESR ay meron naman siyang reading na malakas pa ito, oh. You know, good pa yung capacitor, ha. So dito plug-in natin, ito yung ating plug. At dito tayo sa B+ natin, lagay natin sa 250 ang range. Tingnan natin. Okay, saksak natin, naka-power on na yan. Ayan, oh, walang output, diba? At kung titingnan natin, may pumapasok naman na supply dito sa ating primary, oh. Tapos dito sa ating output ay wala. Okay, ayan, oh, wala. Diba? So kung magpapansin nyo dito, mayroong kapasitor na 681 2 kb. Ito yung walang sira, ito yung may kunting sira. Pero hindi po yan, nilagay ko lang siya dyan para patunayan na hindi po yan yung dahilan bakit wala siyang output. Yung dahilan po ng walang output kasi po ay merong moisture. Wala pa tayong papalitan, nandito pa po yung good parts. Ito yung may kunting biyak, pero ang ating supply dito sa B+ papunta doon sa ating FBT B+ connection ay wala pong supply dito sa may diode. Ayan, oh. Okay, nag-test tayo para mabilis. Ang ginagawa natin dyan ay nag-test tayo, hanap tayo ng short circuit, baka may short circuit. Bakit po ay hindi po siya naglalabas ng secondary? So tinicheck natin yung positive ng test probe ay ilalagay natin dito sa negative. Ayan, oh, lahat po ng diode. So ay tinitest natin, so walang short circuit kasi walang ganyan. Dapat may ganyan, may reading tayo na 0 para makita natin na may short circuit. So sa diode tayo nag-check. Ito diode 1, 2, 3, 4, wala pong short circuit. So bakit walang output? Ngayon nagdududa ako na grounded yung circuit. Ngayon ang gagawin natin, ang gagawin ko po dyan ay ipapakita ko lang sa inyo, ha. Okay, meron tayong hot air para sa buhok or hair dryer. Plug-in natin at iinitin natin yung primary kasi walang lumalabas sa secondary kahit nabunot na natin yung kanyang B+. Yung B+ kasi hindi nyo makita dahil malayo, pero ito po yung B+ pin ng FBT or flyback transformer. FBT means flyback transformer. Ang kanyang pin ay tinanggal natin yung hinang para wala nang load yung ating B+. Kung sakaling sira ang flyback, kung sakaling sira ang horizontal output transistor, ay hindi lalabas ang supply dito. Ngayon, dahil tinanggal na natin, ibig sabihin wala nang load yung ating B+, imposible na walang lalabas na voltahe kung walang load. Kasi yung lahat ng diode ay na-check na natin, walang short circuit sa secondary.
So, dito tayo sa primary magdududa. Alright, so ang gagawin natin is, kung nagdududa tayo sa moisture, iinitin natin, kuha tayo ng hot air, solder, or hair dryer. Wala pa tayong pinalitan, ang ginawa lang natin ay nainit lang natin na ang circuit, ginamitan natin ng hair dryer. Okay, so para ma-check natin ito, lagay natin ulit dito sa 250 kasi ang tine-check natin is 110. Check natin. Ayan oh. 'Di ba nakita nyo merong supply na lumabas? Tapos dito sa ating mga capacitor, ayan, meron na 24 supply yan sa vertical. Ito meron at ito meron din. So lahat ng diode po, diode 1, 2, 3 and sa B plus 4. Oh, lahat ay merong supply, di ba? Wala pa tayong ipinalit na parts. Ang atin lang unang hinanap yung moisture. Kasi yung moisture, isa po yan sa dahilan na hindi gagana ang ating circuit. Hindi gagana yung ating pulse mula dito sa ating primary, mula dito sa ating 300 papunta po yan dito, may mga pulses yan, merong drive transistor para po i-switch yung ating main power regulator transistor para po mag-activate yung ating chopper para lalabas yung ating mga supply sa secondary. Wala tayong kinuha dyan, wala tayong pinalitan, tinanggal lang natin yung solda ng ating B plus para matanggalan ng load, maalisan ng load yung ating chopper kasi yung pinakamabigat na load niya ito yung sa B plus ng FBT. So ngayon wala tayong, kanina nakatanggal na yan, walang output sa lahat ng supply mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, wala pong supply. Ngayon ang ibig sabihin nito, dahil ininit ko po siya ng hot air or hair dryer, ang problem is dito, mula dito sa drive. Kasi itong drive ang mag-switch on ng ating base or ang kanyang gate. Mag-switch ito para po yung drain at yung kanyang tawag doon, yung source at drain ay magkukonekta sila para mag-activate itong ating chopper. Ano yung mga sinasabi ko? Okay, tanggalan natin sa ating B plus, sa ating outlet. Ang sinasabi ko ay ganito. Ito yung ating regulator. Okay. Yan, regulator, main power regulator transistor. Ito po. Ito yung chopper na sinasabi ko at ito yung main filter capacitor. Ngayon, meron tayong optocoupler, meron tayong drive. So, ang ginawa ko lang dito kanina ay nakita nyo, ininit ko lang yung ating yung primary. So sa primary ito, sa bahagi lang na ito natin ininit. Kaya yung aking gagawin ay tatanggalin ko yung regulator, tatanggalin ko yung chopper at lilinisin ko yung circuit. Okay, yung board, yung PCB. Okay? Bakit ko po siya lilinisin lang? Kasi po wala tayong pinalit, wala tayong binunot na parts para testirin. At ito po yung nakita ko lang kanina na may biyak, tapos pinalitan ko, ganun pa rin. So ang ginawa natin ay ininit ko po yung kanyang itong optocoupler. Nung ininit ko siya ay umandar siya. So ibig sabihin po may moisture dito sa circuit natin. Ngayon tingnan muna natin, baka may supply dito. So sigurado tayo na masisira yung ating tester pag merong voltahe na stuck yung ating main filter. Ngayon, tatanggalin ko yung ating optocoupler. Ito. Okay. Tinanggal na natin. Tanggalin ko pa yung chopper para malinisan ko po yung board. Tanggalin ko din itong regulator para malinisan din natin. Okay. Kaya ko po tinanggal ang chopper at yung regulator saka yung optocoupler para po malinisan yung sa ilalim ng parts, sa pinagtanggalan ng parts. Yan po yung lilinisan natin. Okay, so maglagay ako ng maghugas pala ako ng brush at saka yung thinner, pero tatakpan natin yung ating tester para hindi po matalsikan. Okay, hugasan natin ito.
thinner lang yung ihuhugas ko. Pagkatapos kong mahugasan ng thinner, okay, para po maalis lang yung moisture dyan sa circuit natin. Kasi di ba wala tayong hindi pa hinugasan, ang ginawa lang ay ininit ko lang siya kung napaandar natin. Ibig sabihin po walang sira yung mga parts, kung di meron lang talagang moisture na nung mapatuyo ko siya sa pamamagitan ng pag-init po ay napaandar natin. Ngayon meron tayong bulak na nilagyan natin ng oil. Ang purpose po nitong nilalagyan ko siya ng oil para po yung moisture ay hindi na po muna siya makabalik, kasi anti-moisture po itong oil, hindi po ito hindi po ito tawag dito yung moisture remover. Ito po ay hinugasan na natin ng thinner ang circuit para po maalis yung moisture na nandyan sa circuit, at pinunasan natin ng bulak na may oil para po totally matanggal natin yung moisture sa itaas ng mga parts. Okay, ang purpose po niya na pag napatuyo natin, natanggal natin yung moisture, ay hindi siya basta-basta makabalik, kasi meron tayong panangga muna na oil. Yan po yung purpose ng oil, na yung moisture ay hindi basta-basta makabalik. Okay, so nakita nyo naman yung ginawa natin na ininit lang natin, umandar na, di ba? So dito sa ating technique na ito po ay hindi nyo pa siguro nakita din sa iba. Okay, yung nilagay ko ay gear oil lang po yan, at nabrasa natin siya para hindi masyadong mabasa yung ating circuit. Okay, kasi pangit naman tingnan, parang mabasa siya. So pinunasan lang na ko na lang siya ng brush para tanggalin yung alikabok na doon po kumakapit yung moisture, at pag napatuyo natin ay umandar siya. Okay, so yan, sinabi ko sa inyo na kakaiba itong ating mga ginagawa, yung ating technique. Okay, so dito ay lalagyan din natin ng oil. Okay, at ito ay tested and proven ko na rin sa matagal ko ng paggawa, kasi maulan ngayon at yung panahon ay ambon-ambon, so matagalan ito magawa ang tipid ito. Kaya ang ginagawa natin, yung affected na parts or na stage or na portion ay nililinis natin, nugasan ng thinner, tapos ay nilalagyan natin ng oil para hindi po makabalik yung moisture. Okay, dadamay na lang natin dito sa lahat po ng bahagi ng circuit para po hindi na po siya bumalik kaagad, abutin siya ng taon. Kasi sa panahon ngayon ay tag-ulan, taglamig, at kahit nga tayo ay hindi na napapaandar ng electric fan sa gabi dahil malamig. So possible na yung circuit natin ay maalat, at dahil maalat siya, ito po ay nag-grounded pag lumamig. Kasi yung asin pag pinalagay natin sa labas sa may hamog, kinabukasan po ay mabasa ito. So yan po yung mga pinagbabasihan ko po. Okay, ito ay ibalik ko na po yung tinanggal ko na circuit. So okay, so ito po yung kapasitor muna ipapakita natin sa inyo. Yung maliit yun yung walang biyak, at itong malaki ay may biyak. Ayan siya, yan sa may gitna dito. Ayan, merong biyak. Sana makita kasi napakaliit.
Okay, ayan o, hindi naman natin mai-close up yan. Okay, so yan lang. Dahil ikakabit ko na ito doon sa ano, dahil ito ay pasira na, dahil may biyak na siya. Kailangan natin siyang palitan na. Okay. Okay, andyan na. Nalagay na natin sa ground. Nabalik na natin yung chopper, yung regulator, yung optocoupler, at yung capacitor na biyak ay pinalitan na lang natin. Pero hindi yon, ulitin ko, hindi yon yung dahilan kung bakit hindi siya umaandar, kundi moisture. Dahil nung initin natin ng ating hair dryer ay napaandar po natin yung unit, or merong lumabas sa secondary dito sa may B+. Ngayon, nabalik ko na, nalinisan ko na ang ating circuit at ititesting na natin ngayon kung meron ng B+ dito. Ngayon dito tayo sa ating B+ na standby. Ayan o, meron na kaagad. Okay, at ito ay tiyak ko na aandar na. At yung capacitor ay papalitan na lang natin kasi kanina, 'di ba? Wala pa tayong pinalitan. Kahit yung biyak or may crack na capacitor na ceramic ay hindi pa natin pinalitan, pero hindi lumabas. Lumabas lang yung supply nung ininit natin. Ngayon nung ginawa natin, tinanggal natin ang yung regulator, yung chopper, lahat para malinisan natin yung primary. So kasama na yung buong circuit, nilinisan na lang natin. Pero yung parang pag-target natin kung saan lang yung problem, yung kanina yung tekniko na yung ininit ko ay dito lang sa primary talaga, hindi ko inabot ng init sa kabila, dito lang sa primary at napaandar natin. So walang sira yung pyesa. Akalain natin yung mga pyesa may sira, at kung ito ay ating bunutin tapos papalitan, syempre tutuyo yung moisture dahil natamaan ng init ng soldering iron. At kinabukasan, nung paandarin, ibabalik ito, bit-bit na naman ng may-ari, sasabihin na naman na ganun pa rin yung sira, bumalik. O, diba? So, sa pamamagitan ng aking paraan, yung pag-init, yan yung technique na parang binilad natin siya sa init ng araw at pinatuyo. So, dahil maambon nga, hindi natin ma-apply yon in nature. So, ginamitan natin ng artificial heat sa pamamagitan ng ating hair dryer. At yan po ay napatunayan natin kanina bago natin sinimulan. Ipinakita ko sa inyo na ininit ko lang siya at napalabas natin yung primary, yung secondary pala. Ngayon, yung capacitor na lumubo ay palitan ko na lang din para isahan na. Ito diba? Makikita ninyo dyan, ayan kailangan talagang palitan, at ito ay hanapan natin. Ito ay 1,035. Okay, so palitan natin. Okay, dahil wala tayong 1,035, ang meron ako ay 1,050. Yan yung ipapalit ko, yung 1,050. Okay. Binalik ko na yung 1,050 dahil wala tayong 1,035, at magsusukat ulit tayo dito sa ating B+ kung meron ng supply. Yan, dito tayo sa collector, tataas yung 110 kung nag-switch na yung ating flyback. Diba? Titingnan natin ngayon dito sa ating 180 dito kung merong supply. 180 ito. Tingnan natin. Okay, meron. At dito sa ating screen or sa ating RGB. Alright, so meron yung tatlo. Tingnan natin. Meron. At yung ating heater, tingnan natin kung may supply. Ayan, meron. So aandar na ito, ang TV na ito. Sure ball na tayo. Okay, diba? Sabi ko sa inyo, moisture lang eh. Yung moisture, bakit pinalitan ni Sir Andy? Yung ito, hindi ko pa tinanggal kanina, ay walang supply. Bakit? Yung secondary lahat na i-check, wala. Hindi naman ito short, ito ay lumubo siya. Pero hindi ito short circuit para magkaroon ng voltage drop or kakainin niya yung supply sa secondary. Pipigilan niya yung paglabas ng supply. Hindi po ito makaka-apekto. Bababa lang po yung voltahe para mag-supply sa ating 24 volts ng ating vertical IC. Ngayon, pinalitan ko na lang yan kasi makita naman natin na lumabas na yung rubber.
So hindi na yon sira na yon, sira. Yan po yung kanyang ano noon, equivalent. Oh, sira na. Okay, babalik ko lang ito. Okay. At naibalik na natin lahat. Ngayon, ipa-plug in na natin dito sa outlet. Naka audio video po yan, yung TV na yan, kasi ginagamitan nila ng signal. Ngayon, ilalagay natin yung ating video. Pause muna natin. Okay, so ayan na po. Meron ng picture at meron na yung sound. Okay. Yan o. Okay. Yan na. So, solve na yung problem natin. Yung trouble lang niya ay dead set. Hindi po doon sa biyak na o sa may crack na capacitor. Hindi rin doon sa lumubong filter. Supply yun sa vertical. Ang problem, moisture. Ang ginawa natin, nilinis yung primary. At yon, sa paglinis natin, pinabaonan natin ng gear oil para po hindi madaling bumalik yung moisture. At solve na yung problem natin. Yan lang po yung ipinakita natin. Bakit ganun lang pero napakatagal natin na i-demo sa video natin kasi may mga paliwanag pa tayo at hindi basta-basta na magbibigay lang tayo ng ganun. Ipapakita lang natin na ganyan, na ininit lang, umandar, na kailangan natin ipaliwanag para po maintindihan ng iba. Kaya kung sasabihin natin sira yung ibang mga parts, kasi yan yung pinag-aralan natin, yung pag-check ng mga parts, alamin yung mga parts, dahil ang parts po yung gumagana sa circuit. Subalit, pag moisture po, ayon sa aking mga karanasan, ay lalo na pag tinis natin ng X10 key yung ating circuit board at merong reading, ibig sabihin po, nagkukonekta na yung buong board, mataas lang po yung resistance, pero makaka-apekto po yun sa operasyon ng mga parts at stages. So magkakaroon po ng issue, problem, bakit hindi siya umaandar kung may moisture. So wala tayong pinalitan. Uulitin ko, nakita nyo na may pinalitan na dalawa, kasi kanina bago natin pinalitan, ipinakita ko sa inyo na nandyan pa siya sa circuit na hindi umandar, nung ininit umandar, pero nandun pa yung dalawang sira na slightly defective, hindi naman totally defect, kaya hindi makapikto yon. Yung moisture lang talaga yung dahilan. So maraming salamat, sana naintindihan yung video natin. Magtanong lang po, mag-comment, at baka may masagot natin at subukan nating magawa ng video yung inyong mga gustong gawa ng video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang buhay. Ito lang po muna yung video natin at abangan ang susunod pa mga video natin kung ano yung mga kakaiba sa mga ginagawa natin, ibabahagi natin sa inyo. Maraming salamat.